Magandang araw mga kabukid. For today's video magdi-DIY tayo ng ating papag. Gumawa nga pala ako ng bahay kubo dito pero wala siyang sahig kasi kulang yung ating mga kawayan at saka iniisip ko mas maaliwalas kung sakaling gawin ko na lang siyang open cottage para may choice tayo kung halimbawa gusto natin mag boodle fight maluwang yung ating kubo. Biniyak ko na nga yung mga natirang kawayan dito para gagawin kong sahig tapos kinayas ko na rin para malinis at hindi tayo masalubsob sa buldet pag halimbawa umupo tayo dito at humiga. At yung ginamit ko nga ng mga paa dito at saka yung frame niya mga bulugan. Ito yung mga kawayan na gabraso lang pero napakakapal ng mga laman. Matibay kasi ito at makunat kaya naman kayang-kaya yung bigat. Nilagyan ko nga rin ito ng magkabilang brace para hindi mauga at malangit-ngit lalo pagkatabi natin si Mrs. Babe, halika na. Sana all. At pagkatapos ko naman malagyan ng brace yung ating isang frame, pinagpatong ko sila tulad ng ginawa namin kagabi. Uy, napakabastos. Ginagawa ko nga pala ito para magparehas po yung angle ng kanilang mga paa pag nilagyan ko na rin ng brace yung isang frame natin. At pagkatapos naman ilalagay na natin yung pamakuan or yung 2x2 natin na kahoy. At ang ginamit ko nga dito mga coco lumber lang na luma pero matibay pa rin. Mas maganda kasi ito kasi mas patag siya kesa sa kawayan tapos hindi basta-bastang nabubunot yung ating mga pako. Napansin ko kasi na pag kawayan yung ginagamit kong pamakuan, nabubunot yung pako at lumulusot yung mga ulo kaya naman pag humiga ka may tumutusok sa likod mo na para bang meron na siyang iba. Uy, anong connect naman nun? At pagkatapos naman nilagyan ko ng mga braces dito sa ulunan at saka sa paanan para hindi siya magalaw sideways. Aba, English yun ah. So pagkatapos ko nga makumpleto yung lahat ng kanyang mga braces napakatibay na ng ating papag kaya naman kukumpletuhin ko na yung kanyang mga pamakuan. Gumamit nga pala ako ng tansi dito para naman pantay-pantay yung kanilang mga dulo. Maliit nga lang pala yung ginawa kong papag para pwede ko siyang ilipat-lipat kung saan ko gusto magpahinga, kung saan mas presko at malilim. Bali ang size ng bed na to ay double. Nasa 4 feet yung lapad niya, bali 1 foot sa akin tsaka 3 feet naman kay Mrs. kasi mas malapad siya. Pero sana wag niyong sabihin na sinabi ko yun. Kasi patay ako pag nalaman niya. Ha 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 ha. Kaya sana wag kayong magsusumbong. Sikreto lang natin ang mga ito. Ha 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 ha. Ayan na siya. Lagot ako. Narinig pala niya ang mga sinabi ko. Ha 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 ha. Lagot na ang anak ng CEO. Para akong AI na sintu-sinto. So pagkatapos ko naman magsorry at magpaliwanag kay Mrs. napatawad naman ako agad. Ganyan siya kadaling bulahin. Tinulungan pa nga niya ako kasi sabi ko para sa kanya itong ginagawa kong papag. At natanong pa nga niya bakit daw hindi patag, bakit daw pakurba na para bang Cleopatra. At ang sabi ko nga sinadya ko talaga yan para bumagay sa katawan mong may kurba. Ang di niya alam para sa akin talaga tong papag na to para kahit hindi na ako gumamit ng unan sa tanghali nakaangat na agad yung ulo ko. Kailangan ko kasi siyang bulahin para pag naubos yung ating materyales sa pinapagawa nating bakod makautang tayo sa kanya. Mindset ba? Mindset. Uy, napakatalino. Kailangan ko talaga ng tagahawak dito kasi baluktot yung ibang mga kawayan. Buti na lang at sumama si Mrs. ngayon dito sa bukid. At pagkatapos mailagay nga lahat ng mga sahig pinutulan ko na yung sobra para pantay-pantay na sila. At ayan, tapos na yung ating papag. May magagamit na tayo dito sa bukid. So paano mga kabukid, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. At maraming salamat din po kasi malapit na tayong mag 100k followers. Wow, sana all.